Finally makikita na natin ang full Zoan form ng Devil Fruit nitong si Loki. Ang mythological Devil Fruit mula sa Elbaf. Isang napakalaking dambuhalang itim na dragon. Kasama si Luffy na nasa kanyang Sun God Nika form na nakasakay sa kanyang likuran, pati na rin ang mythical weapon ng Elbaf na si Ragnir na nasa kanyang squirrel form. Ang tatlong ito re-responde sa Sun Realm para tulungan silang lahat kontra sa mga Holy Knights at kay Imu. Dito din natin makikita kung anong maging mga pagbabago na gagawin ng mga Holy Knights nang dahil nga sa pagkakamali na nagawa nitong si Summers sa latest chapter, na magiging dahilan kung bakit napakasama at napakapangit na nga ng plano ng mga Holy Knights. Mas lalala pa ito ngayon. At uulitin ko sa inyo guys, sobrang laki ng Black Dragon form nitong si Loki na makikita natin sa chapter na ito. Kung akala nyo malaki na ang Zoan form ng mythical Azure Dragon noon nitong si Kaido, magmumukha siyang isang napakaliit na bulate sa form na ito ni Loki. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating chapter spoiler ng One Piece chapter 1174. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Strongest in the World. Dito pa lang sa chapter guys, sigurado ako na ma-hype na talaga kayo. Parang itong literal na description nila para kay Loki na i-reveal nila sa chapter na to. Singit ko lang guys, alam ko na mapapansin nyo na medyo magaspang ang boses natin ngayon. Pagpasensyahan nyo na dahil medyo paus ako pero walang makakapigil sa atin sa pag-upload ng bagong spoilers. Unang context ng chapter guys, since nagkaroon nga ng napakalaking pagkakamali itong si Saint Summers dahil sa ginawa niyang paghampas sa Nightmare Nika na bagsakan nito ang transportation ship. Ang ship na magdadala sana sa mga bata na kikidnapin nila papunta sa world government. However, dahil nga sa pagkakamaling yun, nawasak ang Sea Cloud at maging ang ship na yon. Which means guys, ang nagsisilbing para bang tungtungan ng ship, ang nagsisilbing para bang dagat na dadaanan dapat ng mga bata ay mawawala ngayon. Pero kahit na ganun, since dinadirect nga sila ng arrows nitong si Gunko na kinokontrol ni Imu, hindi nila mapipigilan ang paglalakad. Na nangangahulugan na since may malaking butas nga na naidulot ang ginawang explosion ng ship, malalaglag doon ang mga bata. Walang makakapigil, walang makakapagligtas sa kanila. Kung inaakala natin guys sa previous chapter nakakabahan, matatakot at hindi na malalaman itong si Summers kung anong gagawin, especially since alam natin kung gaano ka-violente si Imu. Akala natin before magkakaroon ng matinding punishment sa kanya, tulad na lamang ng ginawa nitong si Imu dati kay Saint Saturn. However, hindi yun ang case. Ang nangyari dito guys, ayon dito kay Summers, wala siyang pakialam. It is perfectly fine daw. Kung malalaglag ang mga bata at mamamatay sila, okay lang, walang problema. Marami pa daw silang ibang bata na pwedeng i-capture, pwedeng gawing hostage. Kaya kung malalaglag sila ngayon dito sa butas ng Sea of Clouds, wala siyang pakialam. Dahil dito nag-alala ang lahat ng mga parents ng mga bata, ang mga higante na kasama ni Ripley at maging si Ripley din. Dahil alam nga natin guys, si Colon ang anak ni Gaban at ni Ripley ay isa sa mga kinikidnap na bata. Since wala naman nga silang magagawa para pigilan ang pagmarcha at ang paglakad ng mga bata papunta sa direksyon na itinuturo ng arrow, niyakap na lamang nila ang mga bata. Dahil kahit papano siguro nasa isip nila, pwede nilang mailigtas ang mga bata sa pagkahulog nito sa pamamagitan ng pagsaserve ng katawan nila bilang caution na pwedeng bumawas ng damage nila sa pagkahulog. Pero alam nyo din guys, since nababalutan nga sila ng mga thorns, ng mga vines nitong si Summers, nangangahulugan lang ito na sa pagyakap nila sa mga batang ito ay natadtad din sila ng mga tinik mula sa mga vines na yon. Hanggang sa nahulog na nga ang mga batang ito kasama ang kanilang mga magulang. Kasama dito si Ripley, kasama dito si Colon, ang iba pang mga bata at ang iba pang mga parents nila. As if, tinanggap na nila na dito na sila mamamatay. Pero sa pagkakataong ito guys, dito biglang magsha-shine nitong si Loki. Biglang may nag-appear na isang napakalaking itim na creature mula dito sa hole sa Sea of Clouds. At yun ay ang claw, ang kamay ng isang napakalaking Black Dragon. At ang Black Dragon na ito guys, hindi agad na-explain kung sino. Pero since nakasakay dito ang Gear 5 form nitong si Luffy, ang kanyang Sun God Nika form,
At nandito din ang Ragnir sa kanyang squirrel form. It only means one thing, ang dambuhala at napaka-massive na black dragon na ito ay walang iba kung hindi si Loki. Literal na sobrang laki daw ng form na ito ni Loki guys. Dahil imagine nyo na lang kung noon nga na nakita natin na ang mga pure ancient giant warrior ay malalaki na, after mag-transform nitong si Loki, mas lumaki pa siya lalo. This is definitely the mythical Zoan fruit na nandito at binabantayan ng Elbaf Kingdom for hundreds of years. For sure dahil sa revelasyon na ito, magmumukhang mahina ngayon ang mythical Zoan fruit na Azure Dragon nitong si Kaido. Magmumukha siyang bulate kapag itinabi dito kay Loki. And it only means one thing guys, sa mga ipinakitang mga nightmares nitong si Oda, sa ipinakita niyang mga clues, mga hints na napakadaming beses na nating ginawa ng contents, maging sa ating last video na ginawa kahapon lamang na tumatalakay din tungkol sa similar topic. Ang hindi pa lang natin dito mako-confirm guys is that kung ito nga bang dragon na ito ay ang Nidhogg. Dahil dito sa chapter na ito guys, although in-reveal na ang Zoan form nitong si Loki, hindi naman daw dito binanggit kung anong pangalan ng form na ito. Na most likely, after this chapter, sa susunod na chapter i-reveal kung anong pangalan ng kanyang mythical Zoan form na ito. Pero pwede na nating i-expect kung ano ito guys. Pinag-usapan na natin ito multiple times. Ayon dito guys, sa pagkahulog ng mga bata, ang Zoan form na dragon, isang dambuhalang black dragon nitong si Loki, sinalo niya ang mga bata at ang mga magulang nito gamit lamang kanyang claw, gamit lamang kanyang kamay. So imagine, kamay pa lang yun guys, kamay pa lang ng black dragon form nitong si Loki, kasing laki na ng isang nightmare giant na mas malalaki pa maging sa mga pure ancient giant warriors. Dito natin maiintindihan ang title ng chapter na ito na The Strongest in the Whole World ay talagang tumutukoy dito kay Loki. It is undeniable, pwede talaga nating ikumpara ngayon itong si Loki dito kay Luffy sa Sun God Nika. At dahil nga sa pag-akyat nitong si Loki, kasama niya itong si Luffy sa kanyang Gear 5, sa kanyang Sun God Nika form at itong si Ragnir na nasa kanyang Squirrel form, nabanggit dito na ang tatlong ito ang aatake ngayon sa mga nightmares. Hindi na nakakagulat guys kung wipe outin nila yun agad-agad, especially since napakalaki nga nitong si Loki guys. Kamay pa lang niya kasing laki na ng isang nightmare, paano pa kaya kapag umatake siya gamit ang kanyang full strength? At hindi lang yon, since nandito din si Luffy, alam nyo naman guys kung gaano ka-OP din ang kanyang Toon Force at hindi din imposible para dito kay Luffy na palakihin ang kanyang sarili. However, this is where the chapter ends pero huwag kayong mag-alala guys dahil sa darating na Friday, i-release din naman natin ang full chapter review para sa confirmed details para makita nyo ang bawat panel na tinutukoy natin sa spoiler na ito. Para ma-notify kayo pag-release ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.